Magandang araw pong muli mga kapistolero. Patuloy kasi akong nakakatanggap sa aking mga messages na hindi medyo maganda yung ano nila, messages nila sa amin ano, particularly sa amin. Ang sabi, kami yung sinisisi kung bakit daw nabito yung bill, yung pag-amyenda ng Republic Act 10591. Sa Senate, ang tawag kasi nun is Senate Bill 2895. Um, yung mga messages nila, by the way, itong video na to, unedited. Try ko, hindi ako mag-e-edit para tuloy-tuloy lang yung pagsasalita ko. Doon sa Senate Bill 2895, yun yung bill sa Senado, no? Tapos yung House Bill sa ano naman yun sa House of Representatives. So, doon sa mga messages, hindi lang kasi isa eh. Isa, dalawa to. Siguro may mga mahigit 10 na ata yung mga nagme-message sa akin. Hindi lang yun sa messages. May mga comments pa sa Facebook, sa YouTube, na para bang kami naging dahilan, kami mga resource person. Ako, si Charles, si Gans Pinoy, marami pang iba. Parang kami yung mga sinisisi na kasi you are asking too much. Sobra-sobra kasi yung mga hinihingi ninyo kaya nabito yung bill eh. Sobra kasi manghingi, ganito, ganyan, ganun, ganyan. So, sa video na to, once and for all, gusto kong ipaliwanag. Hindi ko na nga sana gagawin tong video na to, pero pag tumahimik kami, di ba? May kasabihan na kapag tumahimik ka, parang ina-accept mo yung kayo may mali. Hindi ko naman sosobrahan yung pagsasalita ko, no? Paliwanag naman to. Wala tayong sisisihin dito. Actually, wala tayong sinisisi sa pagbito ng bill. Umpisahan ko, may mga nag-message kasi sa akin na sobra-sobra daw yung hinihingi namin sa pag-amyenda ng bill. So, sabi nila, yung ammo limit, di ba? Hinihingi namin is 1,000 rounds, di ba? Or more than 1,000 rounds. Sa sport shooter, mga 5,000 rounds yata. Ganun. So, wala akong kodigo. Kaya hindi ko na rin gaano kabisado. 1 year mahigit na rin kasi, no? So, ang masasabi ko kasi ganito yun eh. Unang-una, yung mga proposal namin, sinabit namin yung via position paper. So, sa position paper kasi, ganito, pag pinatawag ka ng Senate bilang resource person, iimbitahan ka. Meron kang makakatanggap ka sa email ng official kung sino yung committee na nag-invite sa inyo. So, makikita ninyo, ipopost ko dito. So, yung invitation na yon, meaning, sabi, aamyendahan yung batas and ini-invite namin kayo bilang resource person. Tandaan po ninyo, resource person kami. So, bilang resource person, syempre, gagawa kami ng mga position papers. So, yung position papers namin saan galing yon? Galing din yun sa mga proposal galing sa gun community. Sa inyo rin naman galing yon, yung proposal namin yun. Gaya ng, di ba, kung matatanda ninyo, meron din akong vlog sa Facebook na ano yung suggestion ninyo kasi papatawag kami sa Senate at bilang tugon naman ninyo, di ba, nag-submit kayo sa amin or nag-comment kayo kung ano yung gusto niyo mangyari. So, isa sa mga nag-comment sa amin is yung dapat ganito yung bala, dapat ganito, ganyan. Ammo increase ang madaling salita. So, nilagay namin yun sa mga position papers namin. Sa madaling salita, yung laman ng position papers namin ay sa ikabubuti naman ng gun community, hindi sa ikasasama. So, ito na nga, nag-submit kami ng position papers namin. Tandaan nyo, position papers ay parang proposal lang po namin. So, yung final bill, yung batas na ginawa, hindi po kami ang gumawa nun. Lilinawin ko hindi po kami ang gumawa nun. Ang committee na nag-handle po nun ang gumawa nun. Yung mga secretaries nila, yung mga ganyan. So, yung final draft na pinasa sa Senate at sa House, hindi po kami ang gumawa nun. Nag-propose lang po kami
So, sa madaling salita, yung pinropose namin, in-adjust nila, tapos yun ang ginawa nilang final bill at isinubmit sa Malacanang. So, yung iba nagsasabi ganito eh. Kasi ang dami niyong balang, ang dami niyong balang hinihingi eh. Lalaban ba kayo sa gera, yung mga ganun. So, ganito lang yun eh. Kapag sinabi sa inyo may pwede kayong humiling, parang ganito lang eh, gawin na lang natin ganito. Gusto mong humingi ng malaking sweldo sa management. For example, ang hinihingi niyong sweldo na sa isip po ninyo ay 1,500. 1,500 pesos a day. Gusto niyo, halimbawa lang yun, halimbawa, 1,500. Siyempre, ang ilalagay mo sa position paper ninyo, mas mataas. For example, 2,500 o kaya 2,000. So, makikipag-bargain ng management sa inyo. No? Kung dumating sa punto na pumayag ang management ng 1,500, edi panalo pa rin kayo kasi yun naman talagang original proposal ninyo. So, ganun ang ginawa namin. So, nakapag-compromise kami ng ganito ganyan at pumayag naman sila. So, yun yung lumabas. So, tandaan po ninyo, yung proposal namin, sinabit namin, at pumasa naman sa House. At tandaan din po ninyo, sa House, 21 senators ang nag-decide po nun. Doon sa loob ng 21 senators, ilan doon ay aminado sila na anti-gun sila. Gaya po ni Senador Riza Hontiveros. So, kaya ko sinasabing ganon, kasi ultimong siya na isang anti-gun advocate ay napapayag namin. Bumoto pa rin siya ng yes. Just imagine isang anti-gun bumoto ng yes doon sa bill. Na nabasa rin niya, presumably nabasa rin niya na ito yung amo na gusto namin. Ito yung ibang proposal na pabor sa ating gun community. Pumasa sa kanya at sa iba pang mga anti-gun senators. At hindi lang po yun. Nung sinabit po sa House of Representatives, overwhelming 193 or 198 laban sa 3 lang na against. So, saan nagkaroon ng diferensya? Nagkaroon po ito ng diferensya nung sinabit na sa Malacanang. So, nabito ng presidente, meron siyang dahilan at open na rin naman ito kasi sinabi naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa during the gun show sa Davao na yung reason kaya nabito daw itong bill natin ay due to political reasons. Okay, hindi sa akin ang galing yun kay Senator Bato de la Rosa. During the gun show sa Davao, sinabi niya political reasons. So, kung ano pang reason, hindi na natin alam. Hindi rin namin alam. So, ganito lang naman yung gusto kong sabihin. Bago nyo kaming sisihin dahil sa pagbito ng bill, alamin nyo muna kung bakit. Ano yung tunay na dahilan. At hindi naman hanggang ngayon. Kanina kasi pagbukas ko ng messenger ko, naka-encounter na naman po kami na ganito. At meron pang isa, bago to makalusot, meron nagsabi sa akin sa messenger na mabuti pa daw sana yung isang grupo ang naimbitahan at nagsalita sa Senate. Baka daw sakaling pumasa yung bill. So, in fairness, yung grupo na sinasabi po ninyo ay naimbitahan din po sila during the Senate hearing. In fact, nakakwentuhan ko rin po siya. And lahat naman kami nabigyan ng chance. Nabigyan din po siya ng chance na magsalita during the Senate hearing. At yung proposal niya, sinabi rin niya during the Senate hearing at narinig naman po ng Senado. Yun lang, siyempre, kanyang-kanyang intindi, kanya-kanyang pananaw. So, ganun na nangyari. So, sa madaling salita, naimbitahan po sila at nakapagsalita din po sila. Lahat naman kami actually. Mula sa mga gun manufacturers, okay, militar, police, mga gun clubs, tapos kami mga firearm bloggers, mga gun bloggers, mga gun enthusiasts, tawagin na lang natin gun enthusiasts. Lahat naman kami ay nabigyan ng chance na makapagsalita. So, sa madaling salita, gusto ko lang talagang sabihin na yung paggawa ng bill, ang papel lang po namin ay resource person only. Hindi kami yung gumawa ng bill. So, kung yung mga nagsasabi na
kami yung gumawa ng bill at ito, ganito, ganyan. Ulitin ko hindi kami ang gumawa ng bill. Nag-propose lang po kami. Sabi ng iba, ito maganda, lighter side na. No? Sige sir, i-file na lang po i-refile na lang po ninyo yung bill sa 20th Congress. So, ganito, ang pagre-refile ng bill, hindi po namin trabaho yon. Hindi po kami. Again, resource person lang po kami. Ang pagre-refile ng bill ay ginagawa po ng isang senador. So, may post si Charles, may email siya na email ng isang senador. I think it's JV Ejercito, Senator JV Ejercito. Pwede po niyo siyang i-email. Hindi ko naman sinabing kulitin, Pwede niyo siyang i-email at pakiusapan siya na i-file yung bill. Kasi I think nasa kanya yung committee. Siya yung committee dati ni Senator Bato de la Rosa napunta sa kanya. At para ma-fast track din yung pagre-refile ng bill. And hopefully kami pa rin yung maimbitahan na resource person. Kasi pwede namang baguhin nila yung mga resource person dati. Hindi na kami. At iba naman yung maging resource person. So, ito, bilang pagtatapos natin, pag-close natin. Again, ulit-ulitin ko, kahit makulit na ako, hindi po kami ang gumawa ng batas. Nag-propose lang po kami. And sa mga kami pa rin yung sinisisi, hopefully, tumigil na yung pagme-message sa akin. Okay lang na kulitin nyo ako sa messenger ko. Humingi kayo ng payo, mag-propose kayo. And again, nga pala, pwede po ninyo kong i-message sa Pistolerong Pinoy Messenger kung meron po kayong proposal kasi hopefully soon maging resource person tayo para at least meron na naman tayong gagawing position paper na yung mga proposal po ninyo, yung mga request po ninyo ay mailagay naman po natin. So sa mga nagsasabing we are asking too much, sa inyo po galing yun. Sa inyo po galing yun, hindi po sa amin. Kami lang kami, tulay, bridge lang kami bilang isang resource person at sa Senate. Sana naliwanagan po kayo mga kapistolero. At ito, kaya ko nga lang ginawa itong video ay para masagot din yung mga katanungan po ninyo. So, ang mga tanong siguro ninyo, Sir, kailan ulit kayo pupunta ng Senate? Wala pa, hindi pa kami pinapatawag. Hopefully, soon. Sige mga kapistolero, hanggang sa muli, live to. Hindi pala live. Uncut, walang edit, walang kita mo nagkakamali ako pero hindi ko ini-edit And maraming salamat sa inyo sa pagsusubaybay sa aking vlog. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko at sa nakapag-follow sa YouTube, sana po patuloy po niyo pong tangkiligin. Kaya ko po ginagawa itong mga video na to is for the education of the gun community. Hanggang sa muli, mag-iingat po tayong palagi. Be a responsible gun owner and to God be the glory.